Paano ba harapin ang mga higante sa buhay? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po ng happy birthday si Brother Rico Paraino and happy birthday rin kay Hutay Micaela. Hello po sa inyo. Na yung pag-usapan po natin ay patungkol po kay David and Goliath sa 1 Samuel chapter 17. Now, dito po sa mga panahon na ito, yung mga Israelita po ang kalaban nila ay si Goliath o yung mga Philistines. At ang leader po nila, yung champion nila si Goliath, no? Hinahamak sila, no? Minamayat-maya sila at kumbaga tinotont sila, no? Hinahamak sila at sinasabi, wala pala kayong kwenta, hindi pala kayo makapormas dito sa amin eh. Walang kalaban-laban pala yung Diyos nyo, no? Something like that. So naghaharapan sila, tapos yung mga Israelita naman hindi makapalag. Wala silang magawa para lumaban sa mga Philistines dahil meron silang champion, no, si Goliath. Now si Haring Saul dun, hanap hanap naman siya ng hanap, 'no, imbes na siya yung makipaglaban kasi siya yung matangkad, siya yung kumbaga magaling, 'no, pero wala siyang makitang bukod sa hindi siya makalaban, wala siyang makitang warrior na ipanghaharap kay Goliath. So, dito po pumapasok yung si Haring David, 'no, dito po ginamit ng Diyos si Haring David, during that time hindi pa siya hari. Pero eventually, ito yung magiging avenue niya o kaparaanan ng Diyos para sumikat si David, 'no, at makilala ng mga tao. Isipin niyo po, giant slayer si Haring David kaya eventually, nakilala talaga siya ng mga tao at naging hari siya ng Israel. So, dito po sa 1 Samuel chapter 17 verse 34 hanggang 36, sabi po rito, "But David said to Saul, 'Your servant used to keep sheep for his father. And where there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him." Si David po gustong lumaban kay Goliath, no? Pero siyempre siya yung bata, siya yung teenager, tapos wala naman siyang experience na first time to sa battlefield eh. So kinu-convince ni David yung mga tao pati si Haring Saul na, may experience ako. Nakapatay na ako ng leon at oso. And sabi dito, verse 36, "Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them." Itong Goliath na to, magiging katulad lang to ng napatay kong leon tsaka oso. "For he has defied the armies of the living God." So, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Alam niyo po 'pag binasa niyo 'tong 1 Samuel chapter 17, napakadami niyong matututunan, 'no? At, hindi ho sapat talaga yung 15 minutes, 'no? Sobrang meaty, talagang malaman na malaman yung 1 Samuel chapter 17. Pero ito lang po yung mga kaunti na gusto kong ibahagi sa inyo. Number one, God trains His people in hidden places. Yung Diyos po, tinitrain, normally speaking, 'no, makikita natin sa Bible 'yon, na trini-train niya yung mga tao sa mga hidden places, sa obscurity. Ibig sabihin yung hindi napapansin, 'no? Meron palang trini-train ng Diyos during that time behind the scene na wala sa pedestal, wala sa public, 'no? Mga hidden places. So, si David, nung siya ay nag-aalaga lang ng tupa, nobody knows na training ground pala ng Diyos yun sa kanya. Pati yung pagpatay niya ng leon at pagpatay niya ng oso, training niya pala yun because someday he will face a Goliath, isang higante. So ganun din po sa atin, no, hindi mo alam, trine-train ka pala ni Lord ngayon kung nasan ka man ngayon. Hindi kinakailangang public, hindi kinakailangang nakikita ka ng mga tao, nare-recognize ka o pinapalakpakan ka, 'no? Yung training ground mo talagang madalas hidden places 'yan na hindi ka napapansin, 'no? Pero during that time, God is training you. Si David po, gano'n po yung nangyari sa kanya.
So, God trains His people in hidden places. Number 2 po, God's faithfulness in the past secures the future. Yung katapatan ng Diyos nung habang nagte-train pa lang si Haring David, no? Yung niligtas ng Diyos, ginamit ng Diyos si David para iligtas yung mga tupa niya laban sa mga leon at oso. Kino-consider ni David yun na katapatan ng Diyos. At dahil tapat ang Diyos sa kanya in the past, magiging tapat din ang Diyos sa kanya in the future sa pakikibaka niya, pakikipaglaban niya kay Goliath. Tingnan niyo po yung sabi rito ni Haring David or ni David, no? Hindi pa siya hari during this time. Sa verse 37, and David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." So, ano pong sinasabi ni David dito? Sinasabi niya kay Haring Saul, alam nyo, yung Diyos tapat sa akin. In the past, kitang-kita ko. Ginamit niya ako. Ano lang ako, teenager lang ako di ba? Bata-bata lang. Pero nailigtas ko yung aking mga tupang, mga lagang hayop mula doon sa leon at sa oso. Talagang merong katapatan ng Diyos, kumilos ang Diyos sa buhay ko in the past. Naging tapat ang Diyos sa akin in the past. In the same way, God will be faithful to me in the future. The one who delivered me in the past will also deliver me in the future. The one who saved me in the past will also save me in the future. The one who used me in the past will also use me in the future. Nakita niyo po yung argumento ni Haring David? God's faithfulness in the past secures the victory in the future. Kaya po, pinatunayan talaga ng Diyos na kung gaano siya tapat kay David in the past, ganun rin siya magiging tapat in the future. The same goes with us, mga kapatid. We just have to look back. Tingnan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa nakalipas. Makita natin yung katapatan ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At ganun rin siya in the future, sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Point number 3. God fights His battles using His servants. Ang Diyos po talaga yung nakikipaglaban. Kasi laban niya yan yung harapan ni David at ni Goliath, hindi yan laban ni David. Ito ay laban ng Diyos. At si David, nare-recognize niya yun. Sabi niya nga this is the Lord's battle, not my battle. Kung battle to ni David, manginginig siya sa takot. Pero dahil ito ay laban ng Diyos at ginagamit lang siya ng Diyos, hinarap niya si Goliath ng buong tapang. Sabi po dito sa verse 47, and that all this assembly may know, ito yung gusto ni David, malaman ng lahat ng tao, that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hand. At upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, ang labanang ito ay sa Panginoon. Laban ito ng Diyos. Laban ito ni Yahweh. At si Yahweh hindi kailangan ng sibat, hindi kailangan ng tabak. God can win the battle even without these things. At ibibigay niya kayo sa aming kamay. So si David po, nire-recognize niya, the battle is the Lord's. At yun nga po yung nangyari. Ang laban ni David at ni Goliath, hindi talaga laban ni David, kundi laban ng Panginoon. At ginamit ng Diyos si David sa pamamagitan ng, hindi pa sa pamamagitan ng personal armor ni Haring Saul, kundi sa tirador ni David. Yun ang ginamit ng Diyos at tinamaan si Goliath. At actually, hindi namatay si Goliath sa pamamagitan ng bato ng tirador. Namatay si Goliath sa pamamagitan ng sarili niyang espada. So hinugot ni David, bumagsak si Goliath. Hinugot ni David yung espada at yun ang pinampugot sa ulo ni Goliath. At i-explain natin yan sa dive deeper. No? So that's point number 3. God fights His own battle. Laban to ng Diyos. And He's just using you and me. He's just using His servants. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, train in hidden places, not on the public stage.
Mag-train tayo, maghasa, mag-ensayo sa mga hidden places, yung hindi ka napapansin, that's okay. Hindi mo kailangang mapansin ng mga tao. Kailangan mo lang maging trained, magpa-train sa Diyos. Kung nasan lugar ka man ngayon, no, kahit walang nakakapansin. Para wala pong iniwan yan sa pagsasalita in public. Hindi ka magte-train kapag nandun ka na sa stage at nakaharap ka na sa mga tao. That's a disaster. pag tumayo ka sa harapan ng tao tapos hindi ka handa, that's a disaster. Ang training mo, yung walang nakakakita sa'yo. Yung training mo, nire-rehearse mo yung message mo, yung mensahe, na walang nakakita sa'yo. In hidden places, in secret places. Yun ang training ground mo. Para pagharap mo sa mga tao, prepared ka na, no? Nandun ka sa public stage. So, train in hidden places, not on the public stage. Bago ka humarap sa Goliath, harapin mo muna yung oso at leon. At kaya mong gamitin ka ng Diyos sa maliliit na bagay para gamitin ka ng Diyos sa malalaking bagay. Point number 2, always look back on God's faithfulness to move forward. Kaya po tayo natatakot minsan harapin yung bukas, yung future, yung kinabukasan. Kasi po, minsan, tinitingnan natin yung future natin ng unknown, na puno ng takot. Kailangan po natin, we have to look back. Tingnan natin, gaano ba naging faithful at tapat ang Diyos sa buhay natin in the past. Kung naging tapat ang Diyos sa atin in the past, we can face the future victoriously with courage. May tapang. Always look back on God's faithfulness to move forward. Ang pinakamabisa po sa lahat, magbasa tayo ng Bible. Tingnan natin yung katapatan ng Diyos sa mga tao sa Biblia. Kung paano naging tapat ang Diyos kila Abraham, kila Moses, kila David, yun pa rin yung Diyos natin ngayon, walang nagbago. Siya pa rin yung Diyos na tapat hanggang sa kasalukuyan. And based on God's testimonies in the Bible, we can face the future. Kaya nating harapin ang kinabukasan. Pangatlo po, fight God's battles with His strength and His resources. Unang-una sa lahat, the battle belongs to the Lord. The battle is the Lord's. Ang hamon ng buhay, ang laban sa buhay ay laban ng Diyos. In fact, ginagamit lang niya tayo. Hindi natin to laban, tapos gagamitin natin ng Diyos. Mali yun, baligtad. Laban to ng Diyos at ginagamit niya lang tayo. At magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng lakas ng Diyos, hindi sa lakas natin. At sa resources ng Diyos, provision ng Diyos, hindi sa kung anong meron tayo. In fact, pag tinignan niyo sa 1 Samuel chapter 17, ang dami pang mga borloloy na ino-offer kay David. Hanggang sa susuotin niya yung armor pa ni mga kalasag ni Saul. Sobrang laki naman, no? Para siyang yun ang luwag-luwag sa kanya ng mga kalasag ni Haring Saul. So, si David po lumaban kay Goliath gamit yung resources ng Diyos. Gamit yung lakas ng Diyos. At siya po ay pinagtagumpay ng Diyos kasi po ito'y laban ng Diyos. The same thing goes with us. Same principle applies. Fight God's battles with His strength and His resources. Para po sa ating discussion, what is the importance of being faithful in small things as preparation for greater responsibilities? Ano ang importansya na maging tapat tayo sa Panginoon sa maliliit na bagay para mas maging handa tayo sa pagharap sa mas matitindi at malalaking responsibilidad? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, what is the connection between Goliath and Satan? Pangalawa, what is the connection between David and Jesus? Tayo po'y manalangin. Father God, thank you for teaching me that you prepare your people in hidden places. Help me to be faithful even when no one sees, trusting that you are shaping me for greater purposes. Remind me of your faithfulness in my past so that I may walk forward with confidence and not fear. When I face battles,
Teach me not to rely on my own strength, but on your power and your ways. Give me courage to step forward in obedience, knowing that the battle belongs to you. Form in me a fearless heart that trusts, obeys, and glorifies you in all things. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Daisy na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.